Medyo mahina, parang hindi kumain Good morning! Good morning! Di ba? Sabi nga, pag gutom ka, 3 oras, pwede ka naman kumain Pero yung matututunan mo rito, kahit 3 oras, habang buhay mong dala. Okay ba yun? Yes! Okay. Bawal matulog. Siyempre. Yan yung inaano natin Okay. Actually, dalawa ang speaker ngayong araw na to Maganda ba yun, dalawa? Yes! Okay ba yun? Yes! Diba? Pag sabi nila, pag isa, okay. Pag mas dalawa, mas okay. Diba? Okay, pakilala muna ako. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, yung mga first timer, pwedeng malaman ko lang. Taas ang kamay. So, first timer. Okay. Si ma'am. Okay. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, my name is Chris Paul John Herbert Henson III. Mahaba? Mahaba, diba? Okay. Mahaba kasi, simple lang kasi may lahi po ako Ang lahi ko po Italiano. Mukha ba? Yes! Mukha ako Italiano, hindi halata? Hindi, simple. Bakit ako may lahing Italiano? Nanay ko Ita, tatay ko Ilocano. Patawa lang tayo ng konti, di ba? Okay ba yun? Yes! Mas maganda rito parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasi pag sinabing training, nakakabagot yan di ba? Yes! Pag sinabing training, kailangan may susulat ka. Tama ba yun? Yes! Pero yan ang totoo. Kailangan pag sinabing training, dapat isulat mo. Tama? Kasi pag sinabing training, pag isinulat mo yan, habang panahon nasa notebook mo yan, huwag mo lang wawala. Tama? Pero pag yan, kakabisaduhin mo lang, pag tulog mo, kinabukasan, wala na yan. Maliwanag? Sabi nga ang presidente, pag nagsalita, may sinusulat? May kinokopyahan? Yes! Meron. Tayo ganun din. Okay ba yun? Kasi nung nagsisimula ako sa ganitong klaseng negosyo, pag sinabing training, pinag-aaralan kong maigi. Okay? Bakit? Isinusulat ko yan. Kasi ang pangarap ko, time will come, ako rin ang magte-training na sa susunod. Tama? Yes! Lahat ba? May pangarap pumunta rito sa harapan? Yes! Takot ka bang pumunta rito sa harapan? Yes! Gusto mong tanggalin natin yan? Yes! Yan, sa training din yan tinuturo. Okay ba yon? Okay, so ibig sabihin, ang pag-uusapan natin dito is negosyo, di ba? Yes! Negosyo, ang negosyo natin, it's all about networking. Tama ba yun? Yes! Ang negosyo ba natin, networking? Yes! Bakit ang iba pag nakarinig na sinasabing networking, takot na takot? Allergic. Allergic ka ba sa networking nung una? Yes! Aminin. Yes! Nakaka-relate. Pag sinabing networking, ayoko yan, networking. Recruit lang yan Tama? Ayoko yan, networking. Tao-tao lang yan di ba? Ang nasa taas lang ang kumikita. Tama ba yun? Yes! Hindi totoo yan, di ba? Pag binalikan mo siya, sinabing networking, o recruit, or pyramiding, lahat na yan ang pagdating sa negosyo. Tama? Okay. Wag na natin patagalin. Okay. Bibigyan ko muna kayo ng brief idea kung bakit ako naging successful din sa ganitong negosyo. Okay? Simple muna, pakilala ko muna yung sarili ko, Chris Sabile. 17 years in Japan. Matagal? Yes! Ibig sabihin, ang ugali ko, ugaling Japanese na. Ibig sabihin nun, bakit? Ang mga Japanese, kaya sila successful, simple. Pagdating sa trabaho, walang reklamo. Yan ang mga Japanese. Bakit sila successful? Ang iba naman sa ating mga Pilipino, bakit nahihirapan hanggang ngayon? Simple lang din. Pagdating sa trabaho, reklamo bago magtrabaho. Nangyayari? Yes. Kapag ganun, marami kang reklamo, sa tingin mo, masaya ka? Hindi ka masaya. Kapag hindi ka masaya, ibig sabihin, ang trabaho mo maganda? Hindi magiging maganda. Tama? Marami nagre-reklamo, makikita mo ang EDSA, laging puno, nagrarally. Anong pinagrarally? Palitan ang presidente. Tama? Nung napalitan na ang presidente, after 3 months, palitan uli ang presidente. May mangyayari ba sa atin pag gaganon? Wala. Ang Japan, kaya sila successful, pinababayaan na lang nila kung sino ang nakaupo, sinusuportahan. Maliwanag? So ganito rin sa negosyo natin. Kung hindi mo susuportahan ang sarili mong negosyo, wala rin mangyayari. Okay ba yon? So pag-usapan natin ang networking kung paano ba tayo maging successful dito. Okay lang? Actually, isi-share ko lang sa inyo a brief
of my experience wherein very, very effective din. Okay ba? Yes. Okay, simple lang. Have you heard about the profit and loss business? Have you heard about this? Sino na nakarinig ng profit and loss business? Okay, ito ang magandang tip para sa atin sa negosyo natin na to. Okay? Pakisulat nyo lang to. Ito ang pwede ninyo maging pattern kung paano ka magiging successful dito. Okay. Ganito lang kasi kasimple ang idea ko kung bakit din ako naging successful. Actually, networking, maraming networking dyan. Marami? Okay, simple lang. Bakit unique ang negosyo natin? Okay, I used to be a member of Herbalife International. Malaking kumpanya? Yes. Sa Japan, 15 years po akong Herbalife member. Matagal? Yes. Okay, I used to be a top or number 1 sa Japan. Bakit? Pilipino naging top number 1. Bakit? Simple. Because of this attitude. Gusto nyo gayahin? Yes. Ganito ka simple. Kasi ang mindset ko pagdating dito sa ganitong negosyo, which is the profit and loss business. Ano ba tong profit and loss business na to? Okay, kapag ka sa ganitong negosyo, ang unang mawawala sa'yo, totoo ba? Na pera. Yes. Tama? Pagbaguhan ka pa lang, mamamasahe ka, Yes. gagastos ka, kakain ka. Tama? So ito ang unang mawawala sa'yo. Pero friend, kapag ka ang mindset mo ay sinabi mo, ayoko na sa B-Mobile, wala naman akong kinikita pa, puro lang ako pamasahe, puro lang ako gastos, puro lang ako attend ng training, hindi pa ako kumikita. Tama? Nangyayari? Sasabihin mo minsan sa sarili mo, ubos na yung budget ko, pero wala pa rin akong kinikita. Tama? Kasi ganito lang kasimple. Bakit? Nung nag-aral ka, nag-tuition, Yes. namasahe, Yes. nagbaon, gumastos, tama? Tama. Nung gumraduate ka, may trabaho ka kagad? Wala. Pero friend, ang pinunta mo rito, direct access para sa negosyo mo, tama? Natural lang na gumastos ka. Kumain ka, magbigay ka para sa pagiging profit mo, tama? So my friend, wag mong isipin na yung ginagastos mo is gastos or nawawala. Mahirap sabihin na nawala na yung 5,000 ko, pero wala pa akong kinikita. Mahirap tanggapin, di ba? Pero my friend, kung tatanggapin mo sa sarili mo na lagi na yung nawawala sa'yo, hindi po yung nawawala. Idinideposit mo lang sa isang bangko. Reality ba to? Nawala yung pera mo, pero ang isip mo, yung pera mo, inilalagay mo lang sa isang bangko. Mahirap tanggapin? Mahirap tanggapin nyo. Pero my friend, kung ang isip mo or mindset mo na yung nawala sa yung 5,000 dahil namasahe ka, gumastos ka, iniisip mo lang nasa isang bangko. Isang bangko na kapag ka nag-withdraw ka, 1,000 of multiplication. Okay ba yun? Wherein, ito yung business mo na B-Mobile. Bakit? Kapag ka umattend ka, wala ka pang alam, natural, right? So, unang attend mo, natural, hindi ka pa makakapag-invite. Hindi naman pwede dahil nag-member ka ngayon, 4,998. Sinabi ng mentor, sinabi ng trainer, kapag kumuha ka ng tatlo, magiging milyonaryo ka. Tama? Friend, kailangan pag-aralan mo muna ang negosyo. Kasi marami dito ang nagiging failure ang ganitong klaseng negosyo. Yung pagpunta pa lang dito, kinakaayawan na. Bakit? Magastos, malayo, umuulan, ang dami. Sabi nga, kapag ang taong gustong yumaman or mabago ang buhay, walang bagyo, walang ulan, walang malayo. Tama? Kasi ganun din ang naging attitude ko. Nung nasa Japan ako, paano ba magagawa ko itong negosyo na to? Pilipino ako, hapon tong mga kausap ko. Tama? Ang una kong pinag-aralan, salita nila. Bakit? Paano ako makikipag-communicate kung hindi ako marunong maghapon? Tama? Dari ka, ano yung gawa ka rin masu? Hinay? Wala. So, ibig sabihin, yun ang una kong ginawa. So, dito ganito rin. Ang una nyong gawin is what? Training. Training, training, training. Ganun lang kasimple. So,
pinunta mo rito, friend, yung ginagastos mo, huwag mong isipin na nawawala. Kapag mayroon kang nilagay sa bangko, sample na lang natin, ma'am, OFW si ma'am, may pera dito sa bangko na 10,000 sa Pilipinas. Yan ba sa loob ng isang taon, magkano interest? Swerte mo na kapag yung 10,000 mo nagkaroon ng interest na 500. Tama? Yes. Right? Yes. Exactly. Pero friend, yung 10,000 mo, ubusin mo sa B-Mobile, imposible na yung 10,000 mo within a year, hindi magiging ilang doble yun. Tama? Reality, Yes. yung 10,000 mo na inubos mo rito sa B-Mobile dahil pamasahe, gastos, training, natuto ka? Yes. Ang tanong, yung natutunan mo, mawawala ba yon? Hindi. Pero yung natutunan mo, sa susunod na ikaw na yung magsasalita, meron kang masasabi? Yes. Friend, hindi mo naiisip, minsan, yung ginagastos mo lang ang iniisip mo. Pero yung natututunan mo, hindi mo naiisip. Nangyayari? Ganon, unti-unti na lang nadidevelop ka na. Unti-unti ka na lang, dati nasa likod ka kasi nahihiya ka. Sumunod, nasa harapan ka na. Then after, nakatayo ka na rito. Tama? So by means of what? Training pa rin yan. Kasi walang natuto, walang umasenso sa negosyo na to na hindi umattend ng training. Maliwanag? Okay. So mahirap ba isipin na yung nawawalang pera mo ay napupunta sa bangko? Mahirap ba isipin? Mahirap lang yan sa umpisa. Pero friend, sanayin mo na sa sarili mo ngayon na lahat ng ginagastos mo, inilalagay mo sa bangko. Anong pangalan ng bangko mo? B-Mobile. Tama? Tama. Ang B-Mobile Bank ba, ang interest pa niyan 1%? Yes. Leveraging ang interest niyan. Nakuha nyo? Yes. Bakit? Pagka ikaw ba nagsimula dito, unang income mo magkano? 700. Tama? Dito, kung naka-attend kayo, last training ko, piso laban sa 30,000. Nakita nyo? Yes. Yung 30,000 within 2 years, ang kinita lang niya 760,000. Samantalang yung B-Mobile na nagsimula sa piso, na inisip na nilagay sa bangko yung pera niya, within 2 years, magkano kinita, sir? 8 million. Nakuha nyo? Reality ba sa B-Mobile na kumuha ka ng 3, after 2 years mong tinrabaho, 7.3 ang kinita mo, tama? Yes. Tumama ka ba? Tama. Yes. Nakuha nyo? Friend, the reality is here. Yung pera na ginagastos mo, huwag kang manghinayang. Kasi direct business ang tinuturo mo dito at kinukuha mo rito. Tama? Hindi ka naman nagpunta rito para mag-aral, para magturo ng kung anong subject. Maliwanag? Ang pinunta mo rito, negosyo na pwedeng pagsunod ng mga member mo or magkaroon ka ng mga member, yun din ang ituturo mo. Tama? Paano lalaki ang negosyo mo kung ikaw mismo hindi marunong? Maliwanag? Okay. Maliwanag na Yes. sa gastos. Yes. Okay. Ano ba ang magiging profit mo pagdating dito? Diba? Yun ang unang tanong eh. Gumastos ka, ano ba ang profit mo dito? Of course, unlimited income. Tama? And earning. Unlimited ba income mo ba rito kapag na-perfect mo na or dumami na yung tao mo? Unlimited na ba? Yes. Yes. Ngayon, yung pinuhunan mo ngayon, sa tingin mo, ang katumbas unlimited, successful ka? Yes. Nakuha nyo? Yung simpleng logic, para sabihin mo sa akin, friend, ayokong umaten, ayokong ganito kasi wala akong pera, or ang mahal ng pamasahe, or ang layo niyan, natural. Nag-aaral ka sa negosyo mo. Maliwanag? So okay ba? Kaya mo nang tanggapin ngayon na lahat ng ginagastos mo nasa bangko. Yes. Okay na ba yun? Okay. Okay, next. Ano ba ang isusunod mo rito? Of course, yung effort mo. Tama? Pwede ka bang maging successful dito kung wala kang tinatawag na effort? Pwede ba yun? Yes. Pwede ka bang maging successful dito kung hindi ka naman umaattend ng buong, hindi mo pinag-aaralan ng training, hindi mo lahat pinag-aaralan ng mga strategies when it comes to your business? Pwede ba yon? Wala. Hindi rito yung sinabi, gusto mo yumaman, taas ka ng kamay. Gusto maging successful, taas ka rin ng kamay. Pero pagdating ng training, wala ka naman.
Nakuha? Yes. So, ibig sabihin, sabi ko, lagi ko nga sinasabi rito, ang pagyaman at pag-asenso ng isang tao, hindi po yan magic. Pinaghihirapan po yan. Tama? Simple. Sinong gustong maghirap ng 2 years? Lahat tayo, kasi yun lang ang maximum na 2 years, maghirap ka na. Lahat ng rejection, lahat na inabot mo ng hirap. Pero after 2 years, milyonaryo ka? Tamad ka pa nga nun eh. Di ba? Nakuha nyo? Simple. Ito lang, ang pinakasikreto ko talaga. Kaya bakit ito ang una kong inunang topic? Kasi ito dapat ang una nating ma-develop, the profit and loss business. Friend, kung nung una lagi mong iniisip, ayokong gumastos. Friend, subukan mong ikaw ang magulang, huwag mong gastosan ang anak mo, makakagraduate. Hindi rin. Dito ganito rin. Ito yung negosyo mo, huwag mong gastusin, sa tingin mo magiging successful ka? No. Hindi rin. Tinipid mo yung gastos mo, tipid din ang income mo. Naniniwala kayo doon? Yes. Yes. Look at the attitude of Mr. Gallego. Kilala niyo si Mr. Gallego, right? Yes. Mr. Gallego, he has a profit and loss business mindset. That's why. Itong lugar na ganito, ibig sabihin, itong training center na to, he has 7 training center. Kung bubuuin mo yung training center na yon, kayang bumili ng sports car? Yes. Hindi, kayang-kaya, pero hindi niya ginawa. Bakit? Ang mindset niya, maglolos ako sa sasakyan, after 2 years, sira yan o luma na yan. Half na ang presyo niyan. Tama? Pero kung maglolos siya sa ganitong klaseng opisina, natutulungan ng mga downline, dumadami ang tao, successful ang dating. Nakuha nyo? Friends, sanayin mo lang ang sarili mo. Pag tinipid mo ang isang bagay, tipid din ang resulta niyan. Sabi nga, about regarding Mr. Chick Positive, big mindset, big action, big result. Small mindset, small action, small result. So ganito rin yan. Small capital, small result. Nakuha? So, good idea, right? Okay. Last. Time. Friend, halos magkaano lang yan, time and effort. So, ibigay mo lang yung time para dito. Parang simple lang din yan. Pag nanliligaw ka, may time ka bang binibigay sa kanya? Yes. Sinusuyo mo? Yes. Binibigyan ng bulaklak, chocolate, lahat? Yes. Binibigyan ng oras? Yes. Sa tingin mo, pagka ganun ang ginagawa mo sa isang babae, hindi ka sasagutin? Sasagutin. Sasagutin ka. Ayan, ang una ka. Palakpakan naman natin si ma'am. Ma'am, nakaka-relate. So, ibig sabihin, ganito rin sa negosyo natin. Huwag ka umatin ng training, huwag mong bigyan ng time. May mangyayari sa'yo? Wala mangyayari. Hindi pwedeng sabihin mo, buti pa siya. May nangyayari sa kanya. Bakit kaya sa akin wala? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Tama? Kung sila, bakit every Friday may cheque sila? Tanungin mo ang sarili mo, bakit ikaw ilang Friday na wala ka pa rin cheque? Nakuha mo? May ginawa ka ba? May binigay ka bang time para sa negosyo mo? Wala. So huwag kang mag-expect ng resulta. Pag sinabi mo, buti pa sila, swerte. Siguro swerte-swerte lang yan sa negosyo. Tama? Friend, pagka ganun ang attitude mo, laging sila ang swerte, anong tingin mo sa sarili mo? Malas? Hindi. Di ba? Kasi ganun lang eh. Pag sinabi mong sila swerte, ano ka? Eh di malas? Ganun, di ba? Hindi pwedeng ganun ang attitude natin, friend. Pag swerte sila, may swerte ka rin, ayaw mo lang gawin. Maliwanag? So sabi nga, hindi rito yung tsamba dahil marami siyang tao. Hindi rin yung tsamba dahil wala kang tao. Ang problema doon, wala kang time binibigay sa negosyo mo. Maliwanag? Kasi ganun lang naman kasimple. Magbigay ka ng time, may mangyayari. Nakuha? Ano naman ang magiging profit mo sa effort mo? Of course, yun yung tinatawag na abundance. Diba? Sabi nga, nakukuha lang lahat ng bagay, di ba? Kapag marami kang pera. Tama ba yun? Tama ba? Ang pera ba umiikot sa mundo? Pwede bang sabihin mo, hindi ko kailangan ng pera? Pwede ba yun? Pag hindi mo kailangan ng pera, lagi mong sinasabi, hayop ka. Tama? Kasi ang hayop, pakainin mo ng damo, okay na yan. Maliwanag? Ikaw, kaya mo kumain ng damo?
Hindi. Maliwanag, ang pera lumalapit naman ng kusa kung masipag ka. Nakuha? Ganun lang kasimple. Then, ano ba tong time mo na to? Yung binigay mong time dito sa B-Mobile, lahat sa trabaho mo, ano ang magiging resulta para sa'yo? Di ba? Ano ang magiging resulta? Ano ang naging resulta ng effort mo? Yumaman ka ba after na ginawa mo lahat? Di ba? Yun yun eh. Yun yung isang the best na pwede mo lang gawin sa sarili mo. Simple lang. Unahin mo lang tong profit and loss business. Hindi ka na mahihirapan. Alam mo kung bakit? Hanggang ngayon, yung mentor ko, kahit na nasa US na siya, sabihin na natin, 20 years ago, lagi ko siyang pinasasalamatan. Ang una lang niyang tinuro sa akin, Chris, ito lang muna ang aralin mong maigi. Pag yan na ilagay mo na sa puso mo, madali mo nang mapapaayos lahat ng trabaho mo. Lahat ng gagawin mo. Simple, di ba? Kasi wala ka ng control. Wala ka ng sinasabi na, friend, hindi ko kayang gawin to. Friend, parang mahirap, di ba? Pero kung naisip mo na lahat na ganito pala ang pinaka-simple way para masimulan mo ang negosyo mo, madali mo nang magagawa lahat. Okay? Kayang gawin? Yes. Okay. So, syempre, meron ka ng freedom sa time mo. Di ba? Maganda yung wala kang amo? Yes! Maganda pa yung, uy, 8 o'clock na, late na ako. Ano ba yan? Di ba? Nararanasan mo ba yan ngayon? Hindi na. Friend, ang sarap ng meron kang libreng oras. Di ba? Paggising mo, ay, ang sarap. Tingin nga muna ako sa ano ko, pagtingin ko, wow, natulog lang ako, may 3,000. Maganda? Ganda! Eh paano kung susunod na taon sabihin na natin next year, yung 3,000 nag-leveraging, paggising mo, wow, 300,000. Ha? Pwede mangyari? Yes! Friend, dito sa B-Mobile, walang imposible. Nakita nyo? Yes! Ganun lang kasimple. Kayang gawin? Kaya! Simple ba? Yes. Pero nakaka-relate, kayang gawin, di ba? Yes. Simple lang, yan lang muna i-focus mo sa sarili mo. What is networking? Okay, networking, sabi nga nila, tao-tao lang yan. Ganito ang gawin natin dyan. Pero kung ang mindset mo wala ka sa ganito, friend, mahihirapan ka. Okay ba yun? Okay, simple. Na-adapt, pwedeng gawin? Yes! Yes. Okay. Next. Konting oras lang sa akin. Pero, actually, hindi ako ang pinaka-main speaker ngayon. Intro! Introduction! Intro pa lang yan. Ayos na. Okay ba yung intro natin? Yes! Maganda? Maganda! Yes! Kasi eto ang gusto kong maging intro kasi. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nagsimula ako sa ganitong klase negosyo, yan din ang in-intro sa akin ng boss ko. Hanggang ngayon dala-dala ko. Okay? Now, next. Sabi nga nila, ano ba ang networking? Sir, what is networking ba para sa sarili mo? Sabi nila, networking, mga recruit, tama? Pyramiding, di ba? Pag sinabing networking, allergic ang tao. Maliwanag? Okay, bigyan din natin ng idea kung ano ba ang pinaka-point para sa networking. Ano ba talaga ang pwede mong gawin pagdating sa networking? Yung mindset mo. Okay, ganito kasi yan eh. Pag sinabing networking, eto ka, di ba? Okay, natural, meron kang mga invite dito, right? Then, may mga invite din siya rito. Parang ganyan. Ganyan ang networking eh. Ay, pyramiding na to. Di ba? Recruit eh. Di ba? Pag sinabing networking, ayan, pyramiding na nga. Pyramiding na ba? Yes! Yes. Sabi nila, pag sinabing pyramiding, ang nasa taas lang ang kumikita. Di ba? Pero pag binalikan mo yung tao na nagsalita, ano ba ang pagkaalam mo sa pyramiding? Wala. Yung mga nasa taas lang ang kumikita. Ah, ganun ba? Ma'am, ano ba trabaho mo? Teacher ako. Ah, okay. Ma'am, ikaw ba bilang teacher, sino ba ang mas mataas na sahod sa'yo? Ikaw o yung principal? Natural, yung principal namin. Diba? Okay, ma'am. Yung principal, sino ba ang mas mataas ang sahod? Principal o yung dean? Natural, yung dean. Okay, ma'am. Ikaw, sino mas mataas ang sahod? Ikaw o yung boy? Natural, ako naman. Diba? Tanong, ma'am, ikaw ba bilang teacher, pwede ka bang magpantay ang kita nyo
pati ang din ninyo. Pwede ba kayo magpantay? Natural hindi. Ma'am, kayo yata ang pyramiding. Bakit? Kasi ang sinabi mo sa akin, yung nasa taas lang ang kumikita. O bakit? Di ba ma'am yung nasa taas nyo yung din? Siya lang ang mas malaki kita? Oo nga, no? Parang, oo nga, eto si Boy, eto ako, dyan. Sila ang tunay na pyramiding. Nakuha nyo? Yes. Friend, ang sinasabing pyramiding, yung nasa taas ang kumikita. Sila ang kumikita na totoong nasa taas, tama? Pero sa atin, paano mo sasabihin pyramiding, ikaw yung nasa baba, pero mas masipag ka, ang dami mong na-invite, mas malaki kita mo? Yes. Yan, paano mo sasabihin pyramiding tayo? Hindi, kahit na upline ka, wala ka naman ginawa, wala kang in-invite. Yung na-invite mo, siya ang nagtrabaho ng todo. Sino mas malaki kita? Siya. So, hindi tayo pyramiding. Maliwanag? Kasi, ang set natin, when it comes to pyramiding, sa una kasi, building of people. Yan. Okay. A set of pyramiding is building of people, right? Then, another set of pyramid is just like this. Okay. Bibigyan ko lang kayo ng tatlong example para at least may idea tayo. Okay. Another set of networking is building of consumer. Tama? Kasi, kapag may mga tao ka na natural, gagamit ng produkto yan? Yes. Gagamit ng produkto, tama? Yes. Maglo-load? Yes. Okay. Magbebenta? Yes. Parang ganon, di ba? Pero friend, isipin muna natin, ano bang networking meron tayo? Okay, analyze natin. Ang ibang networking, may binibenta? Yes. May produkto? Yes. Sir, networking company, pagbentahin kita, beauty product, okay sa'yo? Ang sagwa, di ba? Lalaki ka, pero magbebenta ka, beauty product. Pwede yan. Nakuha nyo? Pero iba pa. Bukod sa beauty product, sir, sanitary napkin. Pwede ka magbenta? Gumagamit ka ba nun? Nakuha nyo? Friend, ang bata ba, pwede bang gumamit na nun? Hindi pa. Meron pa rito, iba. Networking company. Ma'am, ikaw, pagbentahin kita, sabihin na natin, mga gamot-gamot. Pwede? Mabigat bentahan? Mabigat bitbitin? Ang mga networking company dyan, my friend na iba, may bibit-bitin ka, may ibebenta kang produkto, tama? Yes. Mabigat yung pag meron kang price na sabihin na natin 50,000 na halaga ng produkto nila. Mabigat? Yes. Ang tanong, ang load ba sa halagang 50,000? Mabigat? Hindi. Nakuha mo? Friend, sanay na kasi ako. Galing ako sa network company wherein nagbebenta ako ng beauty product, nagbebenta ako ng vitamins. Sa Herbalife sa Japan, pag sinabi kong beauty product ngayon, halagang 30,000, inilalabas on the spot kasi may pera. Tama? Pero dito, sabihin mo, beauty product, ang yaman na, 5,000, pwedeng tumawad. Ganon, ang dami kong pinresent sa'yo, ito pa lahat dala-dala ko, bibilin mo halagang 500. Nakuha nyo? Friend, sa atin, ang business nila, hindi natin kailangan. Pero tayo, kailangan nila ang business natin. Paano? Lahat sila gumagamit ng cellphone? Yes. Kailangan nila business natin? Yes. Yes. Nakuha niya kung gaano kaganda ang negosyo natin. Kasi sila, pag may produkto, kailangan mo ibenta? Yes. Yun ba, pag ibinenta mo sa kaibigan mo, cash? Hindi, utang pa yun minsan, tama? Kapag inutang, siningil mo, magagalit? Pag nagalit, inaway mo, bayad ka na? Yun ang resulta. Gusto mong mabayad pagbayad, awayin mo na lang, bayad ka na. Okay ba? Ang tanong sa atin, kailangan mo ibenta ang load ng ganon? Hindi, dahil sila mismo ang maglo-load, tama? Friend, sabi nga, ang pagyaman at pag-asenso ng isang tao, hindi yan nakukuha kung may tinapos ka o wala. Nakukuha yan kung paano ka mag-isip. Nakuha nyo? Friend, nakuha mo dito. Be mobile. Maganda to. Kaysa magbenta ka ng ibang produkto. Bakit? Ano? Yung produkto nila, after how many years, pwedeng mawala.
Pero ang produkto natin, unang tanong ko, titigil ka ba, sir? Paggamit ng cellphone? Itigil ka ba sa paggamit ng load? Lifetime ang negosyo natin? Yes. Lifetime ang income mo? Yes. Nakuha nyo? Ganon kasimple. Okay. Ganito pa ang pinakaano natin dito. Okay? Okay, sa tatlo na ipinakita ko ngayon, building of people, building of consumer, pero ang pinaka-the best dito, para ka maging successful, nakikita niyo ba? Pasensya na kayo sa, ano ko building of leaders. Friend, ang negosyo natin, hindi kailangan mag-recruit ka lang na mag-recruit or mag-invite ka na mag-invite, mag-endorse ka na mag-endorse, or mag-form ka ng mga consumer mo, walang mangyayari sa'yo. Alam niyo kung bakit? Bakit? Itong mga consumer mo, naglo-load lang yan. Nag-i-endorse ba yan? Hindi. Itong mga nirecruit mo lang, hindi mo tinuruan, may mangyayari? Wala. Ang tinaka talaga ng networking is building of leaders. You know why? Kahit dalawa lang ang leaders mo, kahit dalawa lang ang tao mo, hindi rito friend nakukuha paramihan ng tao. Sabi niya, uy siya, dami niyang tao. 50 yung tao niya. 50 yung tao niya. Dalawa lang ang gumagana. Pero ikaw, dalawa lang ang tao mo, pero hayop magtrabaho. Nakuha nyo? Yung tao na yon, i-develop mo lang ng i-develop, sa tingin mo, sa susunod na time, magdi-develop din ng leaders? Yes. Friend, ang mindset dito, huwag kang mag-develop ng consumer. Kaya yung mga TUs mo, dahil dalawang kulang yan, huwag mong tutukan. Bakit? Mauubos ang oras mo dyan. Sabi mo, sayang yung 1%. Sayang ka sa 1%? Sa 700, di ka nang inayang? Nakuha nyo? Friend, ang TUs mo na 20, dalawang pulang yan, kahit anong gawin mo, hindi nadadami yan. Pero dito, dalawa lang ang in-invite mo, turuan mo maging leaders, dadami? Yes. Pag yan dumami, lalaki income mo? Yes. Ganon kasimple. Friend, sa tatlo na to, ito ang ginagawa natin. Mag-i-invite ka, pero pag pinokus mo sila sa bilang consumer, may stop ang negosyo mo. Kailangan mag-focus ka building of leaders. Nakuha? Yes. So, that's so simple. Okay? So, ganun lang kasimple kung paano ka maging successful dito. Hindi rito, dahil magaling ka, ikaw lang mag-isa, pero yung tao mo walang alam, hindi ka rin magtatagumpay. Kasi dapat dito, hindi ikaw ang magaling. Dapat ang mga tao mo ang magaling. Bakit? Ako, mas gugustuhin ko ang mga tao ko mas magagaling sa akin. Bakit? Magaling sila, di puro income lang ako. Nakuha nyo? Kasi nagde-develop sila ng leaders? Yes. Pero kung sasabihin mo, ako yung leader dito, ako si upline, ako masusunod, ako lang magaling, ikaw hindi ka magaling, talo ka pagka ganon. Nakuha nyo? Ikaw lang magaling, sino mag-i-invite sa baba mo? Ikaw lang mag-isa? Kakayanin mo? Tatagal ka? No, hindi po ganon. Ang pinakasikreto talaga rito is this. Kahit isa, dalawa lang yan. O tatlong halimaw na ang i-ano mo sa buong buhay mo, panalo ka na. You know why? Yun nga lang gawin natin eh. Ganun lang kasimple. Kaya gawin? Yes. Maganda yung mindset? Yes. Alam niyo na ngayon kung paano ang pinaka-simple step para sa networking. Building of people, building of consumers, or building of leaders. Alin dito sa tatlo? Building of leaders. Yes. Ganun lang kasimple. Okay ba yun? Yes. Kayang gawin? Yes. Friend, kung gusto mo talagang maging successful dito, ito ang number 3 ang gawin mo. Maliwanag? Yes. Kaya dito marami nag-fail yung because of the last nagbenta, tinuruan ng tiyo, nainis, nag-away, nag-resign. Tama? Nakuha nyo? Pag ang tiyo mo, tinutukan mo yan, hindi dumating ang load, hindi nakapagpasa, hindi ganito. Mag-aaway kayo? Pag nag-aaway kayo, may inis ka? Yes. Sira negosyo mo? Yes. Nakuha nyo? Friend,
Ito kasi ang klase ng negosyo natin. Mag-invite ka, may consumer tayo, pero ang pinaka-the best, building of leaders. Okay ba? Yes. Naka-relate? Yes. Kayang gawin? Yes. Okay, so itong pinaka-ano ko muna, pinaka-entrada ko para sa inyo. Then the next speaker na ang tatawagin ko. Okay ba yun? Yes. May natutunan kahit konti? Yes. Maganda ba? Maganda. Kasi gwapo pa ng speaker. Huwag kumontra! Kasi pag kumontra kayo, hindi kayo yayaman. Sarap maging speaker. Di ba, ma'am? Yes. Okay. So, hindi ko na patatagalin. Okay? Actually, next month, okay, bali ang rotation po ng training namin every week. Iba-iba po yung training. Next month, ako naman. Okay ba yun? Yes. Abangan nyo, isusunod na kabanata. Kung ano masishare ko next month. Okay ba? Ako yung grand finale. Ako ano lang ako ngayon parang extra curricular. Okay ba? Okay, tawagin ko na yung pinaka main speaker natin. Okay, actually itong main speaker na to, mas gwapo pa sa akin to Okay ba yun? Tanggapin natin? Yes. Pag hindi nyo tinanggap, hindi rin kayo yayaman, sabi niya. Okay, so hindi ko na patatagalin, ano? Ang pinaka main speaker natin. Palakpakan natin ng sobra to. Ang hindi pumalakpak, pag konti lang ang palakpak mo, konti rin ang pagyaman mo. Di ba? So ganun lang, kasimple. Okay, tawagin ko na, walang iba kundi si Mr. Marlon Tumimbang. Palakpakan na naman. Ayos na ayos ang intro mo, sir. Palagpakan naman natin si Sir Chris. Palagpakan natin. Again, good morning! Morning. Teka, bakit pa ako nandito? Ano pa pag-uusapan natin? Meron ba dapat? Nagbibiro lang ako. Well, anyway, ayun yung basic pinakita niya sa inyo. Ang pag-uusapan natin dito is, ano ba yung dapat natin gawin? What is next? Diba? The most important thing in this business, totoo lang, kung ano yung dapat yung step by step na matutunan. Okay ba yun? Kasi sabi nga namin, dito sa business na to, we have a blueprint already. Blueprint na yan Hindi nyo na kailangan i-reinvent yung wheel, gawin ko ano yung alam nyo. Diba? Dito, totoo lang, kapag magaling kayo mangopya, scholar kayo dito. Totoo lang, kumbaga, valedictorian, salutatorian kayo. Okay ba yun? Yes. Diba? Kasi kung ano yung mga ginawa ng mga successful, ng mga ultra-successful, ng mga leaders natin, ng mga uplines natin, yung mga nakita nating results, dahil yon sa ginawa nila kung ano yung tama. Ang gagawin natin, isusundan lang natin. Tama ba ako? Okay ba yon? Yes. Yun. Sino hindi pa nag-dinner? Sino hindi pa? Lilibre ko kayo. Biro lang. Ang dami nyo Well anyway, tawag dito, pag-uusapan natin ngayon is yung basic. Let's go back to basic. Okay lang ba yun? Yes. Diba? Supposed to be, this is a three-part training. Basic training, leadership training. Sino dito yung hindi pa technopreneur? Meron ba? Hindi pa technopreneur. Hindi pa technopreneur si ma'am. Sino nag-invite sa'yo? Ma'am? Okay lang ba ma'am? Pag after ng presentation ko, paki-explain yung kung ano yung bomb. Hindi mo na atinan yung bomb kanina? Ay, hindi niya naatinan yung bomb? Naatinan. Diba? Okay. Interested ka na. Are you willing to do the business? 100%. Willing na. Diba? Kasi bakit ko tinatanong to? Baka mamaya kasi ma-overwhelm. Mahirap kasi yung ma-overwhelm tayo. First timer, tapos makikita natin, commitment, attitude yung tatakel ko. Tama ba? Diba? Kasi pag mahirap yun. Kapag kaya lang pinag-usapan natin sa first timer, hindi niya ko agad magigets kung bakit hinihingi natin ang kanyang commitment and time. Okay ba yon? Sino dito yung ginagawa business part-time right now? Part-time. To tell you honestly, up to this moment, part-time po namin ginagawa tong business na to. Okay? Kasi we have other business, meron po kaming traditional business ni Lucy. Diba? And then, hindi po kami full-time dito. But, ano yung secret bakit kami nag-grow? Bakit kami nagsasucceed sa ginagawa namin? Simple lang. Kasi because of commitment. It's okay to take down notes, no? It's okay to take down notes. But, the ultimate question is, ano ba yung dapat nating gawin?
After nating ano, sino yung mga bago pa lang? Sino yung mga bago pa lang na technopreneur? Hindi na kayo mga bago. Kilala ko yung mga mukha ng mga hindi bago rito. I can name all of you. Okay ba? Magkakakilala tayo. Di ba? So ayan, mga ka-teammates ko yan. Ayan o. Grabe o. I miss all of you guys. Totoo lang. Na-miss ko kayo. Diba? Na-miss ko kayo. Lalo yung isa dyan, si Sir J. Yun. Yan o. Palakpakan naman natin si Sir J. Palakpakan naman natin. Okay? Diba? Totoo lang sila, medyo nakita na nila to, in-enhance ko lang kung ano yung papakita ko. So yung papakita ko ngayon slides, you can take down notes. And ito, based on my own experience na rin. Okay ba yan? Yes. So yan po yung ipapakita ko sa inyo, no? Ipapakita ko kung ano ba yung dapat nyong gawin after nyong mamuhunan sa negosyo na to. Teka, good night. Hindi ko pa na ano. Hello? Hi! Manghina. Hello? Hi! Yun. Diba? So yun ang gusto ko marinig. At least ganadong-ganado lahat. Lahat ba nag-dinner na? Yeah! Hindi pa? Sino dito yung mga ka-Mavericks Alliance namin? Mavericks Alliance. Actually ngayon, unified na tayo eh. Unified B-Mobile na tayo eh. Yan yung pinag-uusapan namin kanina. Diba? Unified. So wala na pong team-team. Wala pong wala na pong ganyan. Alisin po natin yung barrier na gano'n. So lahat po, welcome dito sa 14th floor, sa 20th floor. Kung sino may mga invites, pakilala nyo lang po sa amin. Yun, magtutulungan po tayo. Malinaw? Yes! Pagtutulungan po na natin yan. Well, hindi po ako yan. Okay? So mamaya, makikita nyo yung mukha ko. Ano ba yung dapat nating pag-usapan ngayon? Diba? Success Training Course 1 is supposed to be 3 po to, 3-part. Pero ito, marami akong in-enhance dito, in-update, based on my personal experience. Okay? So this is the first part. So next Thursday, I don't know kung ano ni Janice, kasi I think si Steph ata yung next Thursday, but I think next pa. So, ipopost namin yan sa natin, sa mga threads natin, sa mga NCR core leaders. Makikita po nila yan kung kailan yung next schedule. Okay? Kasi every week po, ang ginagawa namin dito, iba-iba po yung magiging topic based on our own personal experience. Kasi I know kung ano yung ginagawa namin, makaka-relate po kayo lahat. Tama ba po? Makaka-relate tayong lahat. Ganun po. So okay, bakit Success Training Course 1? Ano ba yung unang-unang tanong natin? Di ba the reason tayo nag-join because of hope? Sino yung may hope dito? Di ba yung nag-hope? Lahat ba? Yes. Di ba? Lahat ba tayo, gaya nga na sinasabi ni Sir Chris kanina, anong unang nawala sa atin? Pera. Yes. Tama? Di ba? Minsan kasi tayo nag-overreact. Kapag nabuhunan tayo, nag-expect tayo ng more than doon sa pinuhunan natin. Sabihin mo, oy, pare, upline, leader, 1 month na ako sa B-Mobile, ba't hindi pa ako kumikita? Sabi mo, kikita ako ng 30,000 pesos. Tama ba? Ganun yung nagiging reklamo, di ba? Yan, yung nagiging sinasabi nila. Tama ba ako? Tama. Di ba? Ganyan yung sinasabi. But ang hindi nila alam, kaya hindi pa sila kumikita, simple lang. Kasi marami pa silang bagay na hindi naaral at naintindihan. Okay? So, this is the step-by-step procedure na ginawa namin, sinundan namin. Parang kanta to, totoo lang. Nasa umpisa, familiar ka pa lang. Sounds familiar, right? But ipapresent sa'yo one-on-one, may kausap kang tao, hindi mo mapepresent. Tama ba ako? Simple lang. Isang ibig sabihin, idea pa lang yan. Iba kasi yung alam mo na yung business at doon sa may idea pa lang. Okay? Magkaiba yun ha? Kasi by heart, kapag alam mo na gawin yung business, kahit wala ka lahat, wala kang tablet, wala kang laptop, wala kang notebook, etc., whiteboard and paper lang, kaya mong i-present ang business. Tama? Yes! So most importantly, dapat by heart alam nyo gawin yung negosyo. Okay ba yun? Yes! Okay, let's proceed. Ano ba yung unang-una nating dapat gawin? Ano yung nababasa natin dyan? Number 1. Signify commitment. Ulitin nga natin. Commitment. Yan. Pag sinabi, lahat ba tayo marunong mag-commit? Yes. Lahat ba nagko-commit? Yes. Pwede ko malaman pangalan ni Ma'am. Ano pangalan ni Ma'am? MJ. MJ. Palakpakan naman natin si Ma'am MJ. Timer, matagal na.
Bago pa lang. Okay, di ba? So the reason kaya ba tayo lahat ngayon na andito is meron tayong kinumit sa time natin? Yes. Meron tayong kinumit. Nag-commit tayo, tama? Yes. When we decide to join the business, nag-commit tayo. Hindi lang money. Di ba? Kasi money come and go. Do you agree? Yes. Ang pera, madaling maubos yan. But ang commitment to earn again and again and again, iba yun. Tama ba? Yun pa. Kaya, you should signify commitment sa inyong sarili. At dapat bigyan nyo ng timetable. Meron kayong short term and long term. Okay ba yan? So, ayan po yung mga itatakal natin, ha? Let's continue. Siyempre, dapat kung magkukumit kayo, kaya kayo na andito ngayon because of your business. Treat this as your own business. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes. Hindi si Upline, hindi si B-Mobile lang, kasi si B-Mobile, business partner po natin yan. Malinaw? Hindi po natin boss si B-Mobile. Remember, ginagawa namin to for free. Hindi po ako sinesweldohan dito. Nagkakaintindihan po tayo. Diba? So, we are doing this because of commitment. Meron kaming commitment sa aming negosyo. So, starting now, starting today, you should treat B-Mobile as your own business. Malinaw? Yes. Nagkakaintindihan tayo? Yes. Diba? Yan ha, tanim po natin sa ating puso at sa ating isipan, treat B-Mobile as your own business. Okay ba yan? Why? Bakit ko sinasabing treat B-Mobile as your own business? Simple lang. Dito ba may boss pa kayo? Wala. Natural, di ba? Wala. Kung hindi kayo kikilos ngayon, sino ang kikilos para sa inyo? Wala. Kami ba? Hindi. Di ba? Huwag niyong kasahan. Totoo lang ha. Yan po yung isang deadly pitfalls na nararanasan ng mga ibang nag-join sa network marketing business. Inaasahan yung nag-sponsor sa kanila. Yung nag-invite sa kanila. No. Huwag niyo pong gawin yan. Kasi dito po sa business na to, kayo po yung tinatawag nating boss. Who wants to become a boss? Sino sa inyo ang gusto maging boss? Lahat ba gusto maging boss? Yes. Well, right now, kayo po, starting today, nung nagginawa nyo ang business ng B-Mobile, totoo lang boss na po kayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Palakpakan nyo na may sarili nyo, mga boss! Bosses! Ang hirap burahin ha. Yan, di ba? So, okay, starting today, dapat po maging think as a boss, as a business person. Okay? Yan po yung maging mindsetting dapat natin ha. It's a perspective, totoo lang. Actually, it will take time, but later on, marirealize sa sarili nyo, dapat pala mag-act as a leader, as a boss kayo of your business. Okay? So ayan po yan. Signify commitment to your business. Okay, what more? Of course, pwede po natin isulat. Okay lang yan. Signify commitment to your dreams. The question is, lahat ba tayo may dreams? Yes. Lahat ba marunong pa rin mangarap? Yes. Kailan nabuhay yan? Simula ba nung nakita niyo ang business of B-Mobile, saka po kayo uling nangarap? Yes. Kasi di ba before, nung nag-work tayo, kagaya ko, I was working before as a marketing executive ng Eastern Telecom. I was already earning 50,000 peso salary. Meron pa ako kaming commission. Ang tanong, malaki, maliit? Maliit. Malayit. Parang malayit. Iba yung sagot ha? Di ba? Mali 50,000 ma'am? Maliit? Tama si ba? Actually, depende sa tao. Para sa akin, it's enough lang. But nung nagkaroon po ako ng partner o asawa, malaki pa ba? Maliit? Maliit. Maliit. Aray. Maliit na. Tama? Di ba? So, yun po yung nag-iano natin. So, in other words, hindi po ako masyadong nagdi-dreams nung time na yun. Tama ba ako? Kasi sa corporate world, galing ako sa corporate ha, sa corporate world, kapag pinag-usapan natin is dreams, ang baduy. Parang it's so cheap. Tama ba? Yeah. Cheap mo naman pare, dreams. Ano ka dreams ka dyan? Parang sama ka sa amin. Mga ganun-ganun, di ba? Mga tama, mga pang-gimmick, mga etc. Ganun. Puro forma, kailangan cool. Kano salary mo? Sasabihin sa'yo, secret. Di ba? Ayaw aminin. Di ba? Tapos dito daw, power, sabihin ng, ang corny daw. Di ba nalasan nyo yan? Sa mga in-invite nyo, totoo lang, ang cheap networking.
Diba? But without them realizing all businesses, all successful businesses are network marketing structure. Do you agree? Yeah. For example, Jollibee. Nag-iisa ba ang Jollibee? Napakadami. Hello sir. Let's all welcome Mr. Si sir, ang boss natin ng Penta Capital. Si sir. Yes. Welcome sir. Welcome. Manonood si sir. Well, ayun nga ano. So medyo na ano ako dyan, na-insecure ako, nakita ako si sir eh. Ayun, diba? So ayan, nanonood siya. Kaya ayun nga, yung pinag-uusapan natin, sabi ko nga, pagka dreams, nakukornihan na tayo, tama? Diba? Ngayon, nabuhay uli. Why? Bakit nabuhay ang ating dreams? Diba ang pinakita natin, unlimited income? Especially doon sa mga inatin na natin ng mga bombs. Nakita nyo ba, who wants to earn more than 7.3 million dito sa inyo? More than. Yung iba ayaw, kontento na. Diba? 7 million, kontento na kayo doon. Ako siguro titigil lang ako kapag mga nasa 500 million na kinikita ko dito. Diba? Okay lang ba yun? Ibig sabihin, ganon kalaki ang aking dreams. Kasi, the more yung dreams mo na na-achieve mo, nagiging successful ka, mas marami bang tao matutulungan mo? Yes. Mas marami pong tao ang inyong matutulungan. Diba? Sabi nga nila, ang isang tao nagiging madamot lang daw because wala kasing i-extend. Do you agree? Diba? Totoo yan. Mahirap mag-extend ng tulong sa kapwa mo kasi kung ikaw mismo kinakapos ka rin. Hindi ibig sabihin nagdadamot tayo. Tama ba? Especially sa mga taong kamag-anak natin, malalapit sa ating puso. Pero kung meron kayong enough or sobra-sobra, magbibigay ba kayo? Yes! Diba? Yan po ang sarap ng sobra po ang kinikita. Kaya po, starting right now, lahat po tayo mangarap ng sky is the limit. Okay ba yan? Yes! Diba? Kung ano man yan, hindi ko na itatanong sa inyo yan. Kasi lahat tayo, iba-iba, may mga kanya-kanya tayong dreams or pangarap. Tama? Maaaring si sir, iba ang gusto niya. Ako, iba rin ang gusto ko. Diba? Meron kami ma-achieve. Siguro kung isa lang ang pagkakaisa, gusto namin kumita na malaki. Pare-pareho. Tama ba? Yes! Yan po ang ating business. You should signify commitment to your business and to your dreams. Ano pa? Ito yung pinaka-importante sa lahat. Gaya nga na sinabi ko, you can do this business part-time. Nagkakaintindihan ba tayo? You can do this business part-time. Okay ba yun? Diba? But, part-time, but full-time ang inyong attitude. Bakit? Diba? Tingnan nyo madami kami dito mga kasama namin na doing this business part-time, yet nagiging successful sila. Simple lang. Kaya sila naging successful because dapat maging 100% ang inyong attitude. Okay? So kung ano man yung mga practices natin, yung mga old paradigms natin before, medyo may mga i-change tayo, magpa-paradigm shift tayo. Okay ba yun? Mag-shift tayo, may shifting tayong gagawin. At first, medyo uncomfortable siya, to tell you frankly. Kasi kung ano yung nakasanayan natin before, mahirap pong baguhin. May mga sacrifices tayong gawin dapat para mabago natin ang ating attitude. Okay ba yan? Yan po yung mga dapat nating tatandaan. You can write this down. Okay lang yan. Take down notes. Okay ba yan? Repeat after me. Take down notes. Take down notes. Yan, para tayong nasa eskwelahan, ano? Para akong ang inyong professor ngayon. Diba? Yan po yung mga inaano natin. Okay, part-time but full-time attitude. The question is, how? Tama ba ako? Kasi pwede mo sabihin, yes, part-time ako. But, paano? Paano magiging full-time ang aking attitude? Tama ba? Ayun yung mga nagiging questions natin. Tama ba ako? And that is the questions. How? Unang-una, mahalaga to. Gusto nyong kumita, gusto nyong lumaki ang inyong business, gusto nyong maging successful, gusto nyong mabago ang inyong buhay. Pero karamihan sa atin, kapag sinabi sa atin, tinawagan tayo ng ating nag-sponsor sa atin o na nag-invite sa atin,
Attend your training. Attend tayo ng training. Punta po tayo dyan sa office. Ano sasabihin ng karamihan sa atin? Busy ako eh. Wala akong time. Bumabagyo. Malakas ang ulan, bumabaha. Diba? Malayo ang bahay. Tama? Yan po, puro mga dahilan yan. Tama ba? Yan ang mga dahilan na yan, ang mga reason para magiging hindrance para hindi matupad ang inyong dreams or goals. Tama? Diba sabi ko nga, may mga changes kayong dapat gawin sa inyong sarili. Tama ba ko? May mga changes dapat kayong baguhin. Unang-una, yung inyong attitude. Of course, attend your training. Yung iba sa inyo sabihin, alam ko na yan. Ang tawag namin dyan, acne. Diba? AKNY. Alam ko na yan. Diba? Hindi ako a-attend, ikaw na lang ang umattend. Kasi alam ko na yan. Remember, ang pinapresent namin is para po itong kanta. Diba? Ito, hindi ko kayang i-introduce sa inyo, i-share to sa inyo, yung pinapakita ko, kung ito hindi ko maraming beses inatinan. Tama ba? Tama ba ako? Yes. In other words, maraming beses ko po itong inatinan, paulit-ulit, hanggang sa na-internalize ko siya, nakabisado ko, even without this slide, kaya kong i-present po sa inyo. Nagkakaintindihan tayo? Ganun po ang ating dapat gawin. Unang-una, attend your trainings. Paulit-ulit yan hanggang sa mga bisado natin. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes. Especially doon sa mga 1 week, 2 week, a month ago, or maybe a year ago, attenan nyo pa rin kasi meron pa rin kayo mamimiss out. Okay ba yon? Yes. Diba? Ganyan po ang ating dapat gawin sa business. Of course, ano pa yung how natin? Maliban sa attend your training, follow the right system. Meron na po tayong sistema na dapat nating sundan. Huwag nating sabihin, I'm a corporate attorney. I know law. Diba? I know the law. I know taxation law, etc. etc. Remember, kapag ikaw is attorney and I have a case, lalapit ako sa iyo. Magkakaintindihan tayo? Kapag ikaw is doctor, internist ka, medicine ang ina mo, tinapos mo, may sakit ako, magko-consult ako sa iyo. Tama ba? Kapag masakit ang ngipin ko, si sir, if you're a dentist, magko-consult ako sa iyo. Tama ba? But when it comes to this business, kanino kayo dapat mag-consult? Sa doktor ba o sa amin? Sa amin, tama? Yun po ang dapat natin gawin. Kaya po sa business na to, yung mga isa sa mga magiging obstacles natin dito, yung mga tinatawag nating mga dream stealers. Mamaya, itatakal ko yan sa inyo kung ano yung mga yan. Okay? Follow the right system. Don't reinvent the wheel. Huwag nyo na pong baguhin. Huwag nyo sabihin mas magaling kayo sa aming mga nauna sa inyo. Okay ba yan? Lahat po tayo, kung ano yung ginagawa namin, sinusundan lang namin kung ano yung tinuro sa amin before. Malinaw? Nagkakaintindihan ba tayo dyan sa part na yan? So ayan po, follow the right system. Ano yung system? Meron na tayo, di ba? Ang My Life Pro system natin, ang ating loading stream. Yan po ang dapat nating sundin. Baka mamaya, My Life Pro tayo, loading stream, ang ini-introduce nyo, 1BRO. Di ba? APC. Di ba? Hindi ako nagbabadmouth ha. So, competition is good, but when it comes to universal loading system, we are still the number one. Palakpakan nyo naman ang kumpanya ng Merit. We are still the number one up to this moment. Hindi po totoo yung haka-haka na sinasabi na lulugi na si B-Mobile. Tama ba? May mga naririnig tayo, mga balita, mga news na ganyan, na binabadmouth ang business natin. Diba? Hindi po totoo. Kaya I know, napaka-stable. We are all in good hands sa business na to. Malinaw? Palakpakan naman uli natin ang kumpanya ng represent natin. Yan po. Yan po ang isang ano natin dyan. Next! Master the system. Yan yung sinasabi ko. This is important. Attend your training, follow the right system, and of course, master the system. Kapag when I say master, ibig sabihin, sa gaya na sinabi ko kanina, kahit wala kayong slides, alam nyo po kung paano ipe-present or mag-close ng deal. Remember, ako, maraming beses namin nagawa yan. Ang misis ko, si Lucy, napakagaling
napakagaling mag-close niyan, one-on-one. Makakatabi lang yan. Sa mall, makachikaan lang yan. Mamaya magpe-pay-in na yun. What PR means? Pusakal na recruiter. Diba? Ganon katindi. But, diba? Meron siyang diba? Meron siyang right to do that. Kasi hindi naman siya namilit eh. Hindi siya namuwersa. In other words, ganon po siya kagaling at ganon ako sa kanya katiwala. Okay ba yun? Because, internally, na-master niya po ang system. Malinaw? So, importante po yan. Huwag po nating paghiwa-hiwalayan itong ABC na to. Attend your training, follow the right system, and of course, master the system. Okay? So, let's continue. Ano pa? Dapat syempre, kapag kabisado natin yung system, dapat alam natin ang company profile. Diba? So in other words, dapat kilala natin kung sino yung mga executives natin, kung sino yung mga presidents natin, CEO, etc. etc. Okay ba yan? So dapat kilala natin sila. So paano na sasabihin business people kayo, mag-a-act as a business person kayo or business people, tapos yung company nire-represent nyo, hindi nyo po kilala kung sino yung mga ating representative. Tama? So dapat alam po natin yan. So starting now, aralin po natin kung sino, itanong natin, ipagtanong natin kung sino-sino ang nagmamanage po sa company ni B-Mobile. Okay ba yan? Yes. So alamin natin, kilalanin natin si Penta Capital, kilalanin natin si Sir Alan Benko, di ba? Kilalanin natin lahat-lahat. Okay? So yan, dapat alamin natin yung company profile natin and of course, magkano na, di ba? At ilan na ba ang napayaman ni B-Mobile? Okay? So yun po yun, nagkakaintindihan tayo. So ito po yan. Ano yung nakikita nyo dyan? Ako ba yan? Oo nga, no? Ako nga yan. Diba? So, tingnan yung maigi. Gain knowledge. Knowledge is power. Tama ba? Sabi ni Mr. na yumaong Ernie Baron. Tama? Diba? Knowledge is power. Kaya, why gain knowledge? Simple lang. Tingnan yung maigi ha. Kapag nag-gain kayo ng knowledge, of course, you should know. And of course, meron kayong edge. Diba? Since meron kayong knowledge, of course, meron kayong edge. Diba? Remember, sa business na to, hindi lang po tayo nag-iisa. Meron po tayong mga competitors at meron tayong mga cross lines. Diba? Kapag hindi nyo po inaral yung prospect ninyo, malamang yung ating cross line ang makakuha dyan. Tama ba? Because hindi nyo alam kung paano siya lalapitan, nahihiya kayo. At wala kayong knowledge, natural, wala kayong edge. Yung prospect ninyo, mananatiling prospect lang. Tama ba? Ang masaklap nun, makukuha ko pa. Magsisisi pa kayo kapag gano'n. And you imagine yung number one prospect ninyo, makukuha ko pa. Tama? Di ba? Ganun yung masaklap doon. Kaya dapat, meron kayong knowledge at may edge kayo. Tama? At tingnan nyo po. Of course, kung may knowledge kayo, dapat you should learn first. Di ba? Wala kayong knowledge, of course, kung hindi kayo natuto. Tama ba ako? Yes. At ang pinakamalupit niyan, before you earn, dapat mag-learn muna kayo para meron kayong yan naman yung ultimate nating goal. Tama ba? Dapat meron tayong knowledge sa ating business para magkaroon tayo ng edge. And of course, dapat matutunan natin or we should learn before we earn. Yung iba kasi sa atin, namuhunan pa lang, hindi pa kinakabisado yung negosyo, naghahanap kaagad ng result sa sarili niya. Remember, hindi po dapat maging ganun ang attitude natin. Ang business dapat 1 years, 2 years, 3 years, in traditional nga, 5 years nga bago ka dapat mag-expect ng ROI. Tama ba? Dito, depende sa magiging inyong performance. Gano'n nyo kabilis matututunan yung business. Tama ba? Ganon po kasimple. Yan po yung dapat ninyong gawin. Okay? And of course, because nag-earn kayo, of course, dapat meron kayong roadmap. Kung titignan nyo maigi, no? You must have a roadmap to success. Tama ba? Meron pong pattern yan, hindi po overnight. There is no such thing as an overnight success. Do you agree? Yes. Do you agree? Yes. Yun, di ba? So wala po alisin nyo po sa sarili nyo yan na kapag ka member na kayo, pagkagising nyo bukas, successful na kayo. Hindi po ganun. Okay?
Hindi po ganun, hindi mangyayari yan. For example, this is you. Of course, dapat matuto muna kayo. You should learn first. Magkaroon kayo ng good learning and listening attitude. So yan pa rin, nakapag-base pa rin sa attitude, i-treat nyo yung sarili nyo para kayong empty cup. Yan ang tatandaan nyo. Kasi kapag masyado tayong maraming alam, sigurado ako kahit anong sabihin namin dito, kahit sinong speaker, wala na po kayong matututunan. Kasi nga, masyado na kayong magaling. Tama? So you should treat yourself as an empty cup. So learn, learn, learn. GLA or good listening attitude or good learning attitude. Malinaw ba yun? Yes. So yan po. Kasi kapag kayo is nag-learn, natural, meron kayong ituturo. Tama ba? Tignan nyo maigi. This is me. Dahil natuto ako, may nakapag-share na ba ako sa 3 tao? Let's follow the G3. Diba? For example, the G3. Because meron ako natutunan. Meron ba akong i-share sa 3 tao na yan? Yes. Of course, meron. Diba? So, I have to teach these people. Why? Remember, sila po, hindi nyo po sila empleyado. Tandaan. Okay? Hindi nyo sila empleyado, hindi nyo sila pasweldo. Treat them as your business partner. Sino dito yung mga nag-invite? Mga invites. Sino dito yung mga katabi nyo yung inyong invites? Members. Meron ba? Meron? So, pasalamatan nyo naman yung inyong mga na-invites or yung nag-invite sa inyo. Okay ba yan? Pasalamatan nyo naman sila. Now is the time. Kahit ilang paulit-ulit nyo nang pinasalamatan, pasalamatan nyo pa rin po sila. Because without them, remember, wala po kayo sa business na ito. Wala po kayo sa P-Mobile. Malinaw? Yes. Nagkakaintindihan? Yan po. So, teach them as your business partner. Huwag po kayong ang technique po is wala po ditong secret. Nagkakaintindihan tayo? Walang ditong sikreto. Yan po ang sikreto namin. You know what is our secret? Kung tatanungin natin lalo, most especially si Mr. Gerald Gallego, ano ang secret niya? Ang sasabihin niya sa inyo, wala. Yes. The secret is wala. Kasi nga, lahat ng ginagawa niya, lahat ng alam niya, itinuturo niya sa amin. And that is his secret. Kaya po, very successful si Mr. Gerald Gallego. Okay? So yan po, teach. Because may natutunan kayo, makakapag-teach kayo, and when you teach, naduduplicate pa kayo? Yes. Dumadami pa kayo? Kapag nagtuturo ba kayo, may naduduplicate effect ba kayo? May duplicate, nabubulol na ako. Ang hirap kaya magsalita, totoo lang. Kanina kasi may boom ako, 2 pa. Diba? Tapos may ganito pa ako. Okay? So ayan, naduduplicate kayo. Naduduplicate. May duplication. Nakakabulol, no? Totoo lang, ano? Nakakabulol. Duplicate na lang. Mas madali. Nabubulol ako eh. Well, okay, di ba? So ayan po. Duplicate. Kapag ka na-duplicate nyo na yung sarili nyo, nale-leverage nyo ba ang inyong time and effort? Yes. Remember, kahit part-time nyo lang ginagawa ang business. Sino dito nga ulit ginagawa ang business part-time? Lahat na kayo. Part-time. Okay lang yan, di ba? So tingnan nyo naman yung magiging full-time effect sa inyo. Sino dito yung part-time ginagawa ang business ni B-Mobile 3 to 4 hours a day lang? 2 hours a day. Meron ba? 2 hours a day. Doing the business of B-Mobile. How about 3 hours? Meron ba? What about 24/7? Meron ba? Yung iba sa atin, 24/7 eh. Tama? Meron. Madami kami dito mga kasama namin. Parang 24/7. Why? Kasi minsan magbibukas ako ng FB in the middle of the night or madaling araw, 2 to 3 a.m. in the morning. Pag-check ko, may mga night owls ako nakikita, mga gising pa rin, post ng post about B-Mobile. Di ba? Ganyan yung nakikita natin, di ba? Kung ano yung mga naging activities, kung ano yung mga etc. Familiar? Sounds familiar? Yan po, di ba? Pero ako po, kung mapapansin nyo, minsan hindi ako nakakapag-post. Why? Kasi po, hindi lang po B-Mobile ang aking pinagkakabalahan. Malinaw? Pero ang matindi niyan, because I teach yung mga tao namin, ang nakakatuwa, nakakataba ng puso,
Kahit, for example, this day, hindi ako nakapag-post. Pero pag inopen ko yung FB ko, makikita ko doon mga 30-40 tao, mga tao ko nagpo-post about the business. Masarap ba yung feeling ng gano'n? Yes. At pag open namin ng My Life Pro account namin, may 750, may 900. Masarap ba yung gano'n? Who wants to earn 500, 900, 1,000 peso doing this business part-time a day? Sino yung gusto ng gano'n? A day. Gusto ba natin yan? Yes. Diba? Can you imagine? Pagkagising mo, may pagkakita mo, may 750, may 500. Masarap pag ginigising na gano'n. Wala ka pang ginawa, in other words. And ano ang tawag doon? Yun ang tinatawag nating leveraging effect. Na-leverage ba? Kahit 2 to 3 hours mo lang ginawa yung business, i-times mo naman sa 100 na tao, ilang oras yun. Diba? Kung 2 hours times mo sa 100, that's 200 hours a day. Can you imagine? Nakita nyo ba? Ilang oras lang meron sa isang araw? 24. Bakit naging 200 hours ang trabaho nyo in one day? And that is what you call the power of leveraging effect. Okay? Yan po, di ba? Kaya, when you learn, when you teach, naduduplicate po kayo. Malinaw? And of course, kapag na-duplicate kayo, you delegate. You delegate people. In other words, nag-build na kayo ng leaders under your team. Tama ba? And when you build leaders under your team, nakakapag-delegate ka na. Am I right? So in other words, nalelesen yung inyong effort. Malinaw? Malinaw? Diba? Nalelesen ang inyong effort because na-duplicate and then na-delegate kayo. Yan po ang magiging effect. Okay? And then, kapag nakapag-delegate kayo, tignan nyo maigi, nag-multiply, magkakaroon ba kayo ng big group? Yes. And of course, kapag may big group kayo, may big group, tignan nyo ang magiging effect. Ano yung magiging effect? When you have big group, Big income. do you have big income? Saluhin nyo po, ano po yung nakita ninyo? Para kayong binagsakan ng maraming pera, tama? At when you have big income, kapag meron kayong big income, madali nyo bang makukuha yung inyong malalaking pangarap? Yes. Madali bang makukuha? Diba? Palakpakan nyo naman yung sarili nyo. Diba? Tignan nyo ha. Nagsimula lang kayo sa sarili ninyo. And because naturuan nyo yung sarili nyo, natuto kayo, you teach, you duplicate, you delegate, nag-multiply, big group, and of course, may big income. May big income kayo. Remember, hindi po nangyayari ito overnight. It will take time. Nagkakaintindihan tayo? Yes. Depende po sa inyong magiging actions. Diba? Kung ano yung inyong magiging actions, yung result later on, makikita at mapapansin nyo. Unti-unti po yan. Hindi po, wag po kayo mag-expect ng next month, very big kagad ang income nyo. Mabibili nyo na yung worth 20 million na gusto nyo house and lot. Hindi po gano'n ha? Okay? Yes. Hindi po gano'n mangyayari. So, because when you have big income, madali pong kunin ang inyong big dreams. Di ba? Pero tingnan nyo ang magiging senaryo. Kung kayo is hindi kayo natuto, natural, di ba wala kayong big income? Di ba? Tingnan nyo maigi ha. Ano yung magiging effect? Natural, you will not get a big income because hindi kayo natuto. At because hindi kayo nag-aral, natural, wala kayong big group. At hindi kayo na-multiply. At hindi kayo na-delegate. Ano kayo ni-expect nyo? Di ba wala? So ano yung mapapansin nyo? Sarili nyo pa rin ba yung makikita nyo? So don't complain. Don't ever complain. Question yourself. Question your integrity kung ano yung ginagawa nyo regarding this business. Okay? So yun, huwag nyo pong sisihin ang inyong upline. Si upline kasi, hindi ako tinuruan, hindi ako ganito, ganyan, hindi ako nilagyan ng tao. Tama? Huwag po maging ganun ang attitude natin ha. Kasi yung iba sa atin, yan yung nagiging attitude. Sinisisi natin kung sino nag-sponsor sa atin. Remember, treat this as your own business. Okay? Treat this as your own business. So, kaya po, kung pag-aaralan nyo maigi, yan po yung magiging effect sa inyo. Simple lang po. Di ba merong roadmap? Napansin nyo ba?
Overnight ba nangyari? Di ba hindi? Ganyan lang po kasimple yan. Okay? Now, ano ba yung pwede natin maging secret? This is very important. And this is very important. You should take down. Di ba? Unang-una, dito nagkakamali yung iba. Of course, dapat meron kayong prospect list. At least 300, 500 people that you know. Doon sa mga lista nyo po yan. Kasi pwede nating makalimutan ang pangalan at number ng mga tao na to. Hindi natin lilista. Tama? Mag-set tayo ng mga ganyan. Sulat natin ang ating prospect list. And of course, i-categorize natin. Dapat alam natin kung sino yung magiging consumer nyo lang or yung magiging business partner ninyo. Look for people, those who are business builders. Malinaw? Dapat mga business builders ang hanapin natin. Not just a plain consumer or techno user. I have nothing against techno user. Part ng business natin yan. But look for people who are serious-minded about the business. Tama? Yan po yung dapat nating hanapin. Diba? Let's categorize it. Ano yung mga categorize? Yung mga ABC yan. Diba? Hot list. Ito yung hot list na mga tao, unang-una, may puhunan ka agad. Yung isang sabi mo pa lang, because may credibility ka sa kanya, madaling maniniwala ka agad sa'yo. Tama ba? At sasama sa'yo. Yan po yung mga hot list natin. Pwedeng mga best friend natin yan, co-workers natin yan, neighbors, etc. etc. Yan po, ang mga hot list. So, categorize mo sila kung sino yung mga yan. And of course, warm list. Ito yung warm list, gusto yung business, but wala pang pangpuhunan right now. Di ba? Pwedeng next week, after 2 weeks, next month, after 3 months, after a year, after 2 years, depende. Tama? Depende sa tao yan eh. Yan po yung magiging ano dyan. Warm list. Dagdagan ko lang. Cold list. Ano yung cold list na yan? Hindi lang ito yung mga tinatawag nating mga negative peoples. Pwede rin maging positive yan. Hindi lang ito yung tawag namin dyan, negastar, di ba? Cold list kasi ito yung mga taong hindi natin kilala. Ngayon, correct me if I'm wrong. Ano ang mas madami? Mga taong kilala nyo o hindi nyo kakilala? Hindi nyo kakilala, tama? To tell you frankly guys, nung ginawa namin itong business na to almost 3 years ago, sa dami-dami ng kaibigan at kakilala ko, ang naniwala po sa akin, sa dami ng inimbita ko sa business na to, isa lang. Ang tanong, maswerte ba ako? Maswerte na ba yun? Yes. Totoo lang, noong una, malas na malas ako eh. Ganun ba ako talaga kano? Diba? Lahat ng kaibigan ko, kakilala ko, kamag-anak ko, ayaw, pre, hindi ko linya yan, pre. Yung mga gaganunin ka, diba? Diba, sisipin mo, sa dami-dami nila, almost 600 plus ang in-approach ko. Isa lang ang naniwala sa akin. Masaklap, tama? Masaklap siya. Yung ganun. Kaya lang, ano ang ginawa namin? Nag-concentrate kami sa cold list. Ito yung mga taong hindi na natin kakilala. Ngayon, ibang training to. Malalaman nyo kung paano yung ginagawa yan. Paano makapag-attract ng taong hindi nyo kakilala sa different trainings yan. Okay? So this is basic only. This is the basic. Okay? So yan po hot list, dapat ABC nakakategorize yan. Okay? Hot list, warm list, at cold list. Yan po. Okay? Let's continue. Diba? Tingnan nyo maigi ha. Invite them one by one. Huwag po tayong magpaliwanag. Especially dun sa mga hindi pa nakakakabisado ng business. Diba? Totoo lang, mas madali? Mag-explain or mag-invite? Invite. Mas madali ba mag-invite? Yes. Tignan nyo saan kayo nakakita ng inyong negosyo? 4,998. Pwede nyo pong gamitin tong 14th floor at 20th floor. Tama ba ako? Yes. Pinagbabayad ba kayo kapag pinapapasok kayo dito? Di ba? Hindi. Di ba? Ibig sabihin, mag-invite lang kayo. Sinong magpe-present? Kayo ba o kami? Kayo. Sino ang napagod, namaos, naubos ang boses, pinawisan? Kayo ba o ako? Kayo. Di ba? Ang tanong, kapag nagustuhan yung negosyo, sinong kumita? Kayo ba o ako? Amen. Di ba kayo? Tingnan nyo, lakas na sagot nyo. Sinong kawawa? Kami. Yung nag-present. Di ba? Ganun lang po yung effect nun.
mas madali pong mag-invite kesa mag-explain. Tama ba? So ganun po So paano yung pag-i-invite nyo? Simple lang. Huwag kayo mag-explain kasi pag in-explain nyo, pinaliwanag nyo, ang sasabihin explanation. Next, use kiss. Ano tong kiss na to? Hindi to yung kiss na halik Keep it short and simple. Kiss, ito po yung kiss principle. Di ba? So, keep it short and simple. Yan po yan. Keep it short and simple. Ibig sabihin, huwag nyong damihan ng palabok kapag mag-i-invite kayo. Sabihin nyo lang, meron kang business na nakita about sa technology, baka gusto mo rin makita, gusto mo magkaroon ng lifetime discount, makatulong sa pamilya mo. Ganun lang kasimple. Huwag kayong magpapaliwanag, nakikita ako na 700 sa'yo pag sinama kita Sa tingin mo, sasama? Hindi na kagad sasama yan. Believe me or not, hindi yan sasama. Tama? Ganun po yung mangyayari. Kaya, keep it short and simple. Dalhin nyo na lang dito, kami magpapaliwanag. Okay? Everyday naman, meron tayong bomb dito. Then of course, use nyo yung tinatawag naming form. Family, occupation, recreation, and message. Diba? So may mga techniques tayo. Ano yung mga techniques na yan? Yan, use form. Diba? So, how to invite. Diyan po natin malalaman. Paano tayo mag-invite? Build rapport first. I-build nyo muna yung inyong rapport. Diba? Siyempre, kamustahin mo muna yung kanilang family. Kamusta ba yung kanilang kinikita? Sapat ba? Gusto ba nilang madagdagan? Ngayon, kapag sumagot sila lang, ganito nga kasi ang problema ko Kasi dumalaki na ang pamilya ko. So ito po, ganito, ganyan yung aking nagiging problema, kinukulang kami. Ngayon, dun mo na pwedeng ipasok yung business. Hindi mo naman pwedeng ipasok agad yung business, yung pala, yung tao. Ang bigat-bigat ng problema ngayong araw na to. Tama ba ako? Hindi mo pwedeng sabihin kagad, di ba? Ito, magnegosyo tayo, ganyan-ganyan. Bigla sasabihin sa'yo, Fred, wala nga akong pambili ng bigas ngayon Di ba? So kaya po dun po papasok yung tinatawag natin, ika-categorize natin, okay? Hindi po lahat, do you agree? Hindi po lahat ng tao is para sa negosyo na to. Yes. Di ba? Tama? Hindi po yan lahat sasama para sa inyong negosyo or para sa ating negosyo. Tama ba ako? Ganyan lang po kasimple yan. And of course, use third-party approach. Ito naman third-party approach. Paano ito? Itong third-party approach na to, kung ayaw ng kaibigan nyo, tanungin nyo siya, baka yung friend mo may kakilala ka na gusto magkaroon ng extra income. Ganun lang po yung technique. Hindi mo siya diniretso, indirectly, sinabi mo sa kanya, baka meron kang friend or kakilala na gusto gawin yung business. Di ba? Pakita mo naman sa akin. Yun po yung third party. And of course, ako, I don't recommend kidnap. I don't recommend. Kasi kahit po kailan, hindi po ito nagiging effective. Tama ba ako? Yes. Sino sa mga na-experience dito ng kidnap? Sino yung nakidnap? Nakidnap. Si Sir Jay nakidnap, saka si Sir Richard. Di ba, mga nakidnap. Di ba nakaka-insulto sa umpisa? Sasabihin sa'yo, kakain yun pala, dadalhin sa 20th floor, aatin ng bomb. Di ba? Hindi masarap sa pakiramdam yun. Totoo lang, kahit ako yung tao, masyado mahina yung temper ko sa ganun Dali ako mapikon. So dapat, right away, sabihin mo, bigyan mo ako ng idea kung saan mo ako dadalhin. Okay? So siguro pwede mong gawin yung kidnap sa talagang close friend mo, yung kahit magalit sa'yo, okay lang. Tama? So hindi ko nire-recommend ang kidnap, pero diskarte nyo yan. Pero I don't recommend it. Kasi bakit ka mangingidnap? Kung ganito kaganda yung negosyong ipapakita mo, kailangan mo pa bang mangidnap? Yes. Lahat tayo may cellphone, tama? Yes. So hindi mo kailangan mag-kidnap. Ang sikreto, simple lang. Sabihin mo, meron akong isang alam na negosyo, pwede natin pagkakitaan ng araw-araw nating gastos, which is yung joke. Gusto mo ba nun? Yes. Ano yan? Pag nagtanong na gano'n, isama mo na kagad, wala nang tanong. Tama? Ganun yung ating sikreto. Yan ang ating gawin. So ito po yung mga basic na dapat nating matutunan at kabisaduhin. Okay, let's continue. Ito po, pinaka-the best part to. Why? Avoid dream stealers or yung mga negative people. Ang pinakamasaklap pa niyan, minsan sila pa yung mga tao pinakamalapit sa ating buhay. Pinakamalapit sa ating puso. Sino yan? Kamag-anak natin, pamilya natin, asawa natin, kapatid natin, nanay at tatay natin. Do you agree? Yes. Diba? Sasabihin sa'yo, hoy, tanda-tanda mo na naniwala ka pa sa mga networking na hindi mo ba alam scam yan? Diba?
So anong mapipil mo nun? Asawa mo ginanong ka, di ba masasaktan ka? Magkakaroon ka ba ng pagdududa sa negosyo? Magkakaroon ka, remember, hindi nyo sila kailangan i-avoid. So don't take it seriously kung ano yung sasabihin nila sa inyo. Tama? So yan po yan ha, avoid natin yung dream stealers or negative people, hindi yung totally i-avoid natin. Kasi kung kamag-anak natin yan, or asawa natin yan, let's prove dun sa kanila na itong negosyo na itong pinasok ninyo is totoo at genuine. Maniwala kayo sa akin, kapag kayo ang naging successful, sino ba ang unang-unang babati sa inyo? Kami ba o ang inyong kamag-anak? Di ba sila? Di ba sila rin ang unang magiging masaya? Kaya sila nagiging negative, hindi natin sila masisisi. Meron silang mga experiences, bad experiences, or narinig regarding network marketing business. Correct me if I'm wrong. Meron na, tama? Di ba? Yan po, kaya sasabihin nila, hindi totoo yan, matagal nang hindi uso yan. Di ba? Ganyan yung mga sasabihin. But still, dapat matutulang po tayong sumagot at baliwalain ang kanilang mga sinasabi. Tama? Yun lang po yun. So, avoid dream stealers. Kaya nga SW4. Ano yung SW4 na yan? Some will join, some will not. So what? Someone else Shit, sabi no, joke. Someone else is waiting for you. Dapat maging ganyan po. Di ba? Ayaw mo, di ba? Inopera mo ng opportunity, next. Ayaw mo, gusto mo opportunity, next. Next. Huwag po tayo maging balat sibuyas. Malinaw? Minsan lang tayo nag-offer ng business, niyaya natin yung mga kaibigan natin, kamag-anak natin, hindi sumama, ayaw nyo na. Tama? Tandaan nyo ha, kapag mag-persevere kayo sa negosyo na to, wala po kayong ibang pupuntahan kundi success lang. Yun lang po. And that is only the way. Someone is waiting for you. Yan ang dapat nyong itanim. Merong eagle na nag-aantay para sa inyo. Diba? It doesn't matter kung paano, di ba, tumigil ka. Naka-50 invite ka na, wala pa sumama sa'yo. Paano kung yung pang 51 mo, yun pala yung first eagle mo? Tama ba ako? Yes. Paano? Naka-75 ka na, tumigil ka. Hindi mo alam, without realizing, yung pang 76 na tao, yun pala yung magiging second eagle mo. Di ba? Paano? Naka-100 ka na, talagang wala pa rin eh. Di ba? Without realizing, yung pang 101 mo palang i-invitein sana, siya pala yung talagang nag-iisang superhero mo. Tama ba? So dapat po, huwag tayong tumigil. The secret is never stop. Di ba? Just keep going, just keep going, just keep going. Dapat yan po, yung ating maging attitude, di ba? Dapat tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po tayo. Malinaw? Hindi po natin kailangan bukas, gagawin ko si B-Mobile, the other day, hindi ko siya gagawin, hindi ako mag-i-invite. Hindi po ganon. Remember, time is of the essence. Ang kalaban natin dito, time. Tama? So kung gusto nating maparami ang ating time freedom, money, etc., dapat po mabilis nating mga bisado at magawa ito. Tama? So yan po, hindi po namin kayo minamadali. But, nasa inyong diskarte po yan. Okay? So okay, ano pa? Learn the ABC rule. Ano tong ABC rule na to? This is very important. This is very important. Ito, napakaganda nito. Madami ako nakitang successful sa business na to na magaling mag-bridging. Okay? Paano tong ABC rule na to? Simple lang yan. A stands for advisor. Advisor, sino to? Kami po yan. Di ba? Ang company ni B-Mobile, and of course, yung mga successful na multimillionaire na sa business ni B-Mobile. Okay? So, ayan po. Advisor. So, yung ABC rule na yan, kung nagsisimula pa lang kayo, ginagawa nyo yung business, kayo po yung magsisilbing bridge. Di ba? Kayo po yung magsisilbing bridge. So, ito pa. And of course, yung inyong client. The client is very important. And of course, the advisor. Why? Kapag ka nag-invite kayo ng guest, o yung client ninyo, for example, doktor siya, huwag siya ang inyong ititiap. Malinaw? Yes. Di ba? Kahit doktor to, paano tong pinapakausap niyo sa inyo, hamak na sekretarya lang noon.
pero kumita ng limpak-limpak or naging multimillionaire. Huwag po kayo, as a bridge, ay siya, upline, isa siyang doktor, napakagaling niya, wala pa pong namatay sa kanyang inoperahan, etc. etc. Huwag ganon, tama? Bakit? Kahit ako yun, kapapakilala mo, napakagaling pala nito, manliliit ba ako? Tama. Manliliit ako, tama? Yes. Yan po yung sikreto dyan. As a bridge, sino ang inyong ititiap? Of course, ito po, yung mga tao na to, yung advisor. Ano yung sabi ko kanina? Kapag kami may kaso, attorney ka, lalapit kami sa'yo, tama? Yes. Kapag kami is may karamdaman, doktor ka, lalapit kami, kukonsulta kami sa'yo, tama? But when it comes to this business, kahit attorney ka, de kampanilya, doktor ka, teacher ka, o ano ka man, architect, pagdating sa negosyo na to, kasinong dapat tanungin mo, arkitekto ba o kami? Di ba kami? Kung sino yung practitioner ng negosyo. Okay? Dapat yung practitioner po ang ating sundin. Kaya po, napaka-effective ng ABC rule na yan. Napakaganda yan. And this is very effective. Kasi kapag magaling kayo mag-bridging, maniwala kayo sa akin, marami po kayong magiging members in a matter of short period. Diba? Ganun lang po kasimple. Dapat ito lagi ang ititiap nyo. Malinaw? Papakilala nyo na maayos, kahit ano man ang background niyan, as long na successful sa business, si client, ipakilala mo sa kanya kung ano yung mga naging achievements nito. Okay? Huwag po si client. Kasi as a client, lalaki ulo niyan. Diba? Kapag pinakilala mo yan, kahit si Sir Gerard pa ipakilala natin dyan, kung ang client natin, tiniap nyo ng tiniap, maling-mali na po yun. Lalaki ba ulo? Diba? Sige nga, pilitin mo ko. Convince me. Diba? Ganun na yung mangyayari. Tama? Yan po ang kagandahan ng ABC rule na yan. Okay? Let's continue. And of course, goal settings. Very important po yung tinatawag nating goal settings. It's very important and very critical. Dapat magkaroon kayo ng short term, mid term, and of course, long term. Remember, ang success nyo sa business na to, it's not overnight. Hindi po ito overnight na nakukuha. Okay? So dapat may goal setting kayo sa inyong sarili. Short term, mid term, and long term. Ganun po yung gagawin nyo. Okay? So ayan. Ano yung mga first example na step na dapat nyong gawin? Of course, dapat kumausap kayo ng at least per day, 5 tao ma-share nyo ng business. Nagkakaintindihan pa tayo? At least talk to 5 persons a day. Mahirap na trabaho ba yan? Simple lang. Hindi nyo naman kailangan maging face-to-face. Kahit text lang or FB, may ma-sharean kayo regarding sa business. May nagkakaintindihan? Yes. Ganyan po yung dapat natin gagawin. Tignan nyo maigi ha. Talk to 5 persons a day and only 3 persons monthly will join you. Tingnan mo ha. Remember, this business is game of numbers. The more people you talk, the merrier. Or the more people you talk, the more chances of success ang makukuha nyo. Okay? So at least, talk to 5 persons starting now, starting tomorrow. At least kumausap po kayo, mag-share kayo ng business ninyo at least sa 5 tao. Nagkakaintindihan? Yes. Yan po. So tingnan niyo yung magiging effect. Sa 5 tao in 1 month time, worst case scenario na, ano yung pwede nyo kitain? Tingnan nyo ha, right now, nag-join kayo. First month nyo, nakapag-sponsor kayo ng 3 tao, magkano kinita ninyo? 700 times 3. That's 2,100 pesos. Tama? So ayan po yung tinatawag nating direct referral incentives. Am I right? Yes. Diba? Yan po yung direct referral incentives natin. And of course, nagkaroon lang ng multiplying effect. Ganun lang po yung ika-second month, sila po nakapag-invite ng 3 rin. Meron kayo dyan subscription sales bonus or SSB. That's another 2,250. And then so on and so forth, nagmumultiplying effect ba? Nagmumultiplying effect. Diba? Dumadami po siya. Dumadami. At the more na dumadami, lumalaki ba yung inyong kinikita? Yes. Lumalaki ba? Yes. Pansinin nyo ha. Kung isipin natin every month, ganyan ang magiging result every month. After 9 months, multimillionaire na ba kayo? Yes. Multimillionaire na kayo, di ba? That's a total, can you imagine, no? Almost 5 million in 1 month. I-total mo yan. That's a total of 7.3 million. Tama?
Yan po yung the power of multiplying effect. Goal settings, you should set goals. Kumausap ng tao, mag-share. At kapag nangyari yan, nakapag-build ka ng mga leaders mo, kahit pa hindi ka na kumausap, okay na. Di ba? But the secret is to never stop. Di ba? If you want to be an ultra-rich, ultra-successful, huwag po kayong makontento. Kung mo kukuha nyo. Kasi dito po sa business na to, unlimited po ang income potential ninyo. Malinaw? Unlimited. Kung sino yung mga existing na mga member na before MyLX program, meron ba dito? MyLX program. Yung iba hindi nila alam. Di ba? To tell you frankly, sa MyLX program namin, ang maximum na pwede nyo lang pong kitain per day is 30,000 peso. Malaki maliit. Sa MyLife program, ang wala pong maximum. Wala pong maximum. Kahit gaano po kalaki, pwede po kayong kumita. Kahit 100,000 a day, pwede po kayong kumita. Okay ba yun? Yes. Yan ang pagkakaiba ni MyLife Pro sa existing. Okay? So yan po goal settings. Of course, tignan nyo na muna maigi. Tignan nyo na, kapag nag-goal settings kayo, every year, evaluate nyo yung result sa inyong sarili. Mag-self-assessment kayo. Ika nga, tama ba? Self-assessment. Asking questions to yourself. Ano yung mga itatanong nyo sa inyong sarili? Unang-una, nag-ipag-set ba kayo ng appointment sa mga ka-meeting ninyo? Siyempre, mag-evaluate kayo ng results. Since mag-evaluate kayo ng results, tatanungin nyo sa inyong sarili, did I set appointment? Of course, kayo rin ang makakasagot niyan. Yes or no? Tama ba? Second, nag-follow up ba kayo? Did I follow up? Nag-follow up ba kayo ng mga hot prospects nyo or clients ninyo? Kayo rin po makakasagot niyan. So kayo pa, dapat meron kayong ganyan. Okay? So ano pa? Did I reach my goal? Did I talk to 5 persons a day? Diba? Kayo rin po makakasagot niyan. Did I learn and plan my business? Kasi kung hindi nyo po nagagawa yan, back to basic ulit tayo. Pumunta ulit tayo sa simula, okay? And of course, the secret is never stop learning. Learn. To tell you honestly, up to this moment, natututo pa rin po ako sa aking mga kasamahan dito sa business. Every day na may nakausap ako sa business na to, natututo pa rin ako, even sa aking mga clients. Tandaan nyo huwag nyo isiping napakagaling nyo na. Kapag tumagal kayo dito na mapagpalagay natin ng 1 years, 2 years, huwag nyo isiping napakagaling nyo na. Okay? Kasi dito sa business na to, ang secret is huwag kayong tumigil matuto. Remember, kung sa school may graduation, sa real life, especially sa business world, wala po tayong graduation. Okay? Kasi po, kung sa school, meron kayong mga tinatawag na summa cum laude, magna cum laude kapag ka-college, diba? Or yung mga first honorable mention, sa business po, ang magiging honor nyo dito is yung tinatawag nating success. At ang success nyo, masusukat yan kung papaano nyo pinlano at kaano nyo inaral ang inyong negosyo. Malinaw ba? Nagkakaintindihan tayo. So actually, pagdating sa part na to, medyo hindi ako nagpapatawa talaga. Kasi ito, medyo dapat seryosohin natin to. Malinaw ba? Kasi pag sino nakaka-attend ng bomb ko? Sino nakaka-attend na dito ng bomb ko? Diba? Mapasin nyo, pag nag-bomb ako, matindi ako magpatawa. Diba? Pero pag sa mga ganito, hindi ko pinapatawa kasi dapat siniseryoso to. Malinaw? Dapat seryosohin natin yan. Kasi ito po yung magiging roadmap ninyo. Okay? So para tong schooling. So back to basics tayo. So ayan po, evaluate po natin yan. Nagkakaintindihan tayo. Tingnan nyo maigi Esa to, gusto ko rin itong quote na to Kasi to, kilala nyo si Mr. Thomas Edison? Yes. Si Thomas Edison, siya po yung nakapag-invento ng mga light bulbs. Tama? Mga ganyan po, yung bumbilya. Hanggang sa nagkaroon na tayo ng mga fluorescent. Tingnan nyo maigi Basahin nyo maigi. Nung inimbento daw ni Thomas Edison ang light bulb, di ba? Over 2,000 experiments daw ang ginawa niya. Can you imagine? Over 2,000. Bago niya, napailaw yung isang light bulb. So, meron siyang dream
may pangarap siya isang bagay na ginagawa niya, unang try niya, nag-succeed ba kagad siya? Di ba? Hindi. Tingnan nyo ha, bilib ako sa perseverance ng tao na to, 2,000 times. Can you imagine that? More than 2,000 times. Samantala yung iba sa atin, mag-fail pa lang ng once. Yung reaction, ayoko na. Diba? Failure na ako eh. Once, twice na eh. Hindi ko na kaya. I can't bear the feeling anymore. Ganun din sinasabi mo, di ba? Nagdadrama ka na. So samantala siya, more than 2,000 times. Bakit? Bakit kasi yan? Tinanong siya ng isang bata, how does it feel to fail so many times? How does it feel to fail so many times? Anong sabi sa kanya gano'n ng isang bata? Alam mo sinagot ni Mr. Edison? Ang nakakatuwa dito, anong sinabi niya? I never failed once. It just happened to be a 2,000-step process to success. Can you imagine? Hindi niya inadmit na nagkamali siya or naging failure siya. He never admitted. Diba? So ano yung tawag dyan? Prospective. Yan po yung kanyang thinking. That is the way he thinks. Ganyan po siya mag-isip. Tingnan nyo maigi ha. Hindi daw siya nag-fail once. But, it so happened daw na 2,000 steps daw ang kanyang procedure to success. Grabe ba kung gano'n? Grabe ba? Can you imagine kung lahat tayo ganyan mag-isip? Can you imagine ganyan lahat ng tao mag-isip? Diba? Nakita nyo ba kung ano yung importance niya? So, ibig sabihin, kung i-apply natin to sa business natin, dito sa business natin sa B-Mobile, kung ganito yung dapat nating maging attitude, meron bang magfe-fail dito? Wala. Sigurado ko wala. Lahat tayo babaha next time, next year, the following year, bumabaha ng awarding ng Billionaires Club si B-Mobile. Tama? Ganun po yung mangyayari. And I'm sure most of you magiging successful in due time. Just remember, patience is a virtue. Wag po kayong magmadali. 'Di ba? Lahat po ng bagay, meron pong karapatang oras na ibibigay sa inyo yung kung ano yung gusto niyo sa buhay. Tama ba? Yes. Actually, yan yung gustong-gusto ko yun. Narinig ko sa isang speaker natin dito. Sabi niya nga, 'di ba? Yung success, nag-aantay lang daw sa kanya. You know why? It so happened, hindi pa daw siya ready. Kasi yung kung ano man yung pinapangarap niya, naandyan lang yan eh. Do you agree? Huwag kayong mag-alala, hindi kayo mauubusan yan. Kung ano man yung pinapangarap nyo ngayon, bagay man yan or something na gusto nyo ngayon, later on, ang mapupunta sa inyo, mas higit pa sa pinapangarap mo. Diba? Mas higit pa sa ine-expect ninyo. Yan po yung isa sa mga magagandang natutunan ko sa business na to, which is actually nangyayari. Parang ako, hindi ko na sa inyo sasabihin. Meron ako before in-expect na isang bagay. Ang good news is, binigay sa akin doble pa, mas maganda pa. Diba? Hindi ko na sasabihin kung ano yun. But sabi ko nga, kung ano man yung hinihingi ko, what you ask, you will receive. Pero in a different approach. Diba? So sa business na to, huwag din kayo mag-expect kagad ng malaking kita. Malay mo ngayon, paghihirapin ka ng 1, 2 taon, 3 taon, maximum of 5 years. Totoo lang, I have some friends, kakilala ko, na nagtyaga sa isang business for 7 years. But after 7 years, doon niya na nakuha yung success. Matyaga ba yun? Yes. Diba? Yung iba sa atin, nakaka-4 months pa lang, ayoko na, 4 na buwan na ako eh. Wala pa akong result. Ayoko na, hindi ko na kaya. Tama ba? Yan ang agad yung nagiging reason natin to hold back. Ganyan po yung nangyayari. Tama? Yes. Diba? So, okay. Yun nga, natapos na, no? Natapos na ang ating slide. But, sabi ko nga, this is the first step pa lang. Ito, this is going to be a weekly training. Next week, hindi po ako, iba naman. I think by September na uli yung aking second slides. By next September. So yun, iba naman po yun, ano? So I hope marami po kayong natutunan ngayon, especially dun sa mga first-timer. Ang secret is never stop. Huwag lang po kayong titigil. Aralin nyo po yung negosyo. At hindi ko na po masyadong kukunin ang inyong time. Lahat pa tayo, may mga kanya-kanyang uuwian. Tama ba ako? Yes. Again, pinapasalamatan ko kayo na aking mga ka-team.
ang mga aking mga former teams, tapos ang aking mga teams dito ngayon sa Alliance Mavericks. Pinapasalamatan ko po kayo lahat sa pagpunta dito. Welcome po kayo. Good morning at magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat.